Nabuo ang desisyon ni Mika. Para kay Nathaniel, papayag ako. Pero may mga kondisyon ako na ilalagay natin sa kasulatan. Para malinaw, napatingin si Jacob. Parang nabuhayan ng loob at kumislap ang mga mata. Ano mang kondisyon, Mika, gagawin ko basta makasama ko lang si Nathaniel. Una, walang biglaang pagpunta sa bahay o eskwelahan niya. Gusto ko maramdaman niyang ligtas siya at hindi nagugulat sa biglaang pagsulpot mo. Ako ang magtatakda kung kailan at saan kayo pwedeng magkita. Oo, sige, walang problema. Anitong tumango agad. Pangalawa, kung may plano kang dalhin siya sa kahit saan, ipagpaalam mo sa akin ng maaga. Hindi pwedeng basta mo lang siyang isasama, lalo na't walang permiso ko. Mika, pangako, magpapaalam ako sa'yo palagi. Anitong itinaas pang isang kamay. At panghuli, huwag mo kong kakausapin na hindi tungkol kay Nathaniel. Ayokong kukulitin mo ko tungkol sa ibang bagay. Natigilan si Jacob, hindi kagad nakasagot. Mika, aaminin ko na umaasa akong, shh, putulin mo na ako ano man yung mga inaasahan mo. Madaming nangyari at alam natin masyado ng malalim ang mga sugat na nakaraan na hindi na maghihilom. Saglit na katahimikan. Pwede kang makita ni Nathaniel, yun lang ang kaya kong gawin at yun ay dahil sa bata. Alam kong pakiramdam ng walang ama. Ngumiti si Jacob, may lungkot ngunit may pag-asa. Maraming salamat, Mika, hindi mo alam kung gaano kahalaga sa akin ito. Magsisimula ako magiging tatay ni Nathaniel. Biglang tumunog ang kanyang phone at sinagot ang tawag ni Pam. Naiwan si Jacob na nagbabantay sa anak na takbo ng takbo. Pam, siguraduhin makausap mo kagad ang legal team tungkol sa mga bagong kontrata. Gusto kong ready lahat bago ako pumunta. Copy, ma'am. I also coordinate with Mr. Sandoval para sa final presentation. Habang si Mickey pansamantalang may kausap, sinamantala ni Jacob ang pagkakataon para makipag-usap kay Nathaniel. Anak, yung matandang kasama niyo sa bahay, mabait ba siya sa'yo? Ani ang maingat ang pagtatanong, kumunot ang noon ng bata. Yung matanda na laging kasama ng mami mo, ulit niya. Tumango-tango si Nathaniel. Si Lolo Arturo po? Opo, mabait po si Lolo. Lolo? Ani ang naguluhan. Opo, siya po yung daddy ni mommy. Palagi niya akong binibili ng toys. Napapitlag si Jacob sa narinig na laki ang mga mata niya at hindi makapaniwala. Lolo Arturo? Daddy ng mommy mo? Opo, sobrang bait po niya. Ang dami niyang tanim sa likod ng garden. Labis ang tuwa na sumilay sa labi niya. Tila siya nasa alapaap. Sa mga taon ng pagkakahiwalay nila ng dating asawa, madalas niyang pasundan ang nanay at kapatid nito. Ngunit hindi niya nakikita si Mika. Nakita na pala nito ang amang hinahanap noon pa. Kung ano-anong ibinintang at iniisip niyang hindi maganda tungkol kay Mika. Napailing siya. Kailangan niyang pagbutihin ang panunuyo. Hindi niya napigilang tumingin kay Mika na ngayon ay papalapit na sa kanila. Hawak pang bag nito. Anong pinag-uusapan niyo? Wala, tara, magmerienda muna tayo. May pinahanda akong picnic table. Hindi na, salamat, busy ako. Anitong umiling ka agad. Kahit 15 minutes lang, Mika. Baka gutom na kayo lalo na si Nathaniel. Mami, gutom na po ako. Pwede po ba tayong kumain na muna, please? Segunda ng anak. Hawak nitong palda ni Mika at tumingin gamit ang cute na puppy eyes. Hinimas nito ang ulo ni Nathaniel. Maasahan talaga to. Alam niyang hindi kayang tanggihan ni Mika ang anak. Gutom na po ako kasi ang dami naming laro ni Daddy. O, kita mo na. Gutom ng baby natin. Tara na, Nathaniel. Napairap si Mika pero wala na itong nagawa ng mahila na ni Nathaniel papunta sa picnic table na inayos niya sa may lilim ng punong mangga. 15 minutes lang. Tapos, uuwi na kami. Masungit na sabi nito. Si Nathaniel ay masayang kumagat na kaagad ng sandwich. Nakangiti pa rin siya habang inaabot ang juice kay Mika. Bakit hindi na nawala ang ngiti sa labi mo? Anong meron? Masaya lang talaga ako ngayon. Anitong inabutan din siya ng sandwich. Umikot ang mata ng babae. Ang cute ng dating sa kanya. Kahit yata may sumuntok sa kanya, hindi siya magagalit sa sobrang saya na walang karelasyon si Mika. Bakit nga ba sobrang ligaya ng puso niya nang malamang single ang dating asawa? Natapos ang merienda sa park, habang binubuhat ni Jacob si Nathaniel, nag-aayos na si Mika ng mga gamit ng anak. Salamat, kailangan na naming umuwi. Ihahatid ko na kayo, gabi na rin, para mas safe. Jacob, hindi na. Yay! Sige po, Daddy, hatid mo po kami.
Anang batang sumabat at yumakap sa ama. Napatingin na lamang si Mika sa kanilang mag-ama habang naiiling. Pagkahatid ng sasakyan ni Jacob sa tapat ng mansyon, pababa na sana si Mika nang huminto rin ng isa pang itim na kotse sa mismong harapan ng gate. Bumukas ang pinto at lumabas ang lalaking kinainisan niya noon pa man. Uncle Ryder! Masiglang bati ni Nathaniel. Natuwa at kagad na lumapit sa bagong dating si Mika. Ryder, akala ko next week ka pa uuwi. Hindi niya nagustuhan ang pagyakap nito kay Mika. Hindi mo malang sinabi na uuwi ka. Sana nasundo ka namin sa airport. Miss ka na namin, ani Mika na masakit sa pandinig niya. Gusto ko sanang isurprise Madami akong pasalubong sa inyo. Ani itong napatingin sa kanya ngunit hindi siya pinansin. Habang masayang nagkwekwentuhan si Mika at Ryder, tahimik siya sa tabi ng sasakyan. Nakakunot ang noo at kitang-kita ang paninigas ng panga. Uncle Ryder, ito po si daddy ko. Napatingin si Ryder sa kanya, tinabot ang kamay na tinanggap niya dahil nakatingin ang mag-ina. Long time no see pare, sabi ni Ryder. Oo nga magkaibigan pa rin pala kayo hanggang ngayon. Pero sa loob-loob niya, isang tanong ang paulit-ulit na umuukil-kil sa isipan kung kaibigan nga lang ba talaga si Ryder. At habang pinagmamasdan niya si Mika na masayang nakikipagkwentuhan sa lalaking yon, mas lalo niyang naramdaman ang matinding selos at namang masiding hangaring muling makuhang puso ni Mika. Desidido na si Jacob na maniligaw kay Mika. Dapat nang kalimutan ng masalimuot nilang nakaraan. Nagsimula silang muli. Pagdating ni Mika sa opisina ng AM Corporation, sinalubong siya ng receptionist na nagpipigil ng ngiti. Ma'am Mika, may delivery po para sa inyo. Napakunot ng noo siya at napatingin sa malaking bouquet ng flowers. Pagbukas ng card sa bulaklak ay nakita niyang munting mensahe na galing ito kay Jacob. Napailing siya. Nagulat ang receptionist ng diretso sa basurahan ang mga bulaklak. Kinabukasan pag-akyat niya sa rooftop ng opisina para magpahangin na ginagawa niya araw-araw bago magtanghalian. Nagulat siya sa picnic setup. May mesa, bulaklak at paborito niyang ulam mula sa isang sikat na restaurant. Walang ibang tao. Nasa gitna ng mesa ang card galing naman kay Jacob. Dumating ang binata at may dalang cake. Lunch is ready. Nakataas ang kilay niya. Jacob, chairman ka ng malaking kumpanya. For sure busy ka. Hindi mo kailangang gawin ng mga bagay na ito. Nagsasayang ka ng oras. Mika, seryoso ako sa'yo. Sa atin, sa pagbawi ko sa mga pagkukulang mo. Hayaan mo lang ako. Hindi pa ba malinaw na wala na tayong pag-asa? Pinapakiharapan lang kita dahil kay Nathaniel. Ipaligpit mong lamesang ito. May iba pang nagpapahangin ditong empleyado bukod sa akin. Ani ang tinalikuran ng lalaki. Wala siyang planong tanggapin ng kahit na anong binibigay nito. Sa halip na kumain ay bumalik siya sa opisina. Nadatna niya nakaupo sa couch si Don Arturo. Nakatingin to sa bintana. Hawak isang tasa ng tsaa. Waring may malalim na iniisip. Daddy, anong ginagawa mo dito? May kailangan ka po? Sana tinawagan mo na lang ako. Lumingon sa kanyang ama at ngumiti ng matipid. Anak, kailangan kitang makausap. Umupo siya sa tapat ng Don. Alam kong ayaw mong pag-usapan, pero kailangan nating harapin. Hindi na ako bumabata, Mika. Ramdam ko, hindi na ako magtatagal. Dad, huwag mo nga sinasabi yan. Mahaba pa po ang buhay nyo. Anak, kailangan ko masiguradong may mapagkakatiwalaan akong iiwan sa inyo ni Nathaniel. Hindi sapat na kayong mag-ina lang habang buhay. Kailangan ni Nathaniel ng buong pamilya. Kailangan niya ng ama at ikaw ang kailangan mo ng katuwang sa buhay. Naintindihan ko pong gusto niyong mangyari, pero si Jacob, ang tatay ng anak mo, mukhang handa siyang maging ama sa bata. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon? Dad, hindi ganun kadaling kalimutan ng lahat. Masyado naming nasaktan ng isa't isa. Ni minsan hindi niya ako pinagkatiwalaan. Lahat ng tao nagkakamali. Ang tanong, gusto ba niyang itamang mali? Hanggang kailan mo siya itataboy? Tahimik siya. Para sa kanya'y wala na silang pag-asa ni Jacob. Kung hindi si Jacob, simulan mo nang humanap ng iba o ihahanap kita. May mga anak ang mga kaibigan ko, mga edukado at may negosyo. Kung hindi mo kayang patawarin si Jacob, baka mas madali kung ibabaling mo sa ibang pagtingin mo. Dad naman, parang pinamimigay mo na ako. Ani ang kunwari nagtatampo. Hindi sa ganun, Mika. Gusto ko lang siguraduhin na may mag-aalaga sa inyo ni Nathaniel kapag wala na ako. Dad, huwag mo muna nating isipin yan. Malakas kahit malusog. Matagal ka pang naming makakasama. Hindi natin hawak ang oras, anak. Pero hawak mong pagkakataon. Huwag mo sayangin.
Kung si Jacob nga willing na magbago at magpakumbaba para sa inyo, baka ito ng tamang panahon para mapagkatawad ka. Anitong hinawakan ng kamay niya. Hapon natabala si Jacob sa pag-review ng ilang kontrata ng conference room ng Cabral Towers nang may kumatok sa pinto. Pagsilip ni Joshua, may inihatid itong mensahe. Sir Jacob, may bisita po kayo sa lobby. Si Don Arturo, daddy daw po ni Miss Mika. Nagulat si Jacob, agad niyang ibinabang papel at tumayo. Mabilis siyang bumaba patungong lobby at doon inadatnan niyang ama ni Mika. Magandang hapon po, aniyang nagmano. Pwede ba tayong mag-usap ng tayong dalawa lang? Opo, doon po tayo sa executive lounge. Umupo sila sa magkatapat na leather chairs. Tahimik si Don Arturo sa una. Pinagmamasdan si Jacob na parang sinusukat ang kanyang damdamin. Alam kong busy ka. Salamat sa oras mo. Kaya ako nandito ay dahil sa anak ko at sa apo ko. Handa po ako makinig sa gusto ninyong sabihin. Tahimik siya taos-pusong nakikinig. Jacob, alam ko na may pagkukulang ka sa anak ko noon. Alam kong hindi naging madali para kay Mika ang palakihin si Nathaniel ng mag-isa. Gusto kong malaman ngayon kung mahalaga ba sila sa'yo. Araw-araw ko pong pinagsisisihan kung paano nasayang ang mga panahong wala ako sa tabi nila. Pero ngayon po, gagawin ko ang lahat para bumawi. Mahalaga po sila sa akin. Hindi na ako bumabata, Jacob. At totoo lang, nararamdaman ko na baka hindi na ako magtatagal pero bago dumating ang panahon na yon, gusto ko masigurado na may mag-aalaga sa kanila. Maasahan po ninyo ako kahit na anong mangyari. Hindi ko sila iiwan. Hindi ako aalis. Huwag po kayong mag-alala. Yun ang gusto kong marinig pero hindi lang sa salita, Jacob. Kailangan ng aksyon. Hindi mo kailangan madaliin si Mika pero siguraduhin mong maramdaman niya na ligtas siya sa piling mo. At si Nathaniel na may ama siyang maasahan. Pangako ko po, Don Arturo, kung papayagan lang po ako ni Mika, magiging bahagi ng pamilya niya, ng pamilya niyo. Gagawin ko lahat. Yan ang gusto kong madinig. Ikaw ang inaasahan ko magiging tagapagtanggol ng dalawang mahal ko sa buhay. Tumango siya't naramdaman niya na tunay na pagtanggap mula sa ama ni Mika. Jacob, wag mo kong bibiguin. Nagtitiwala ko sa'yo. O sige, at hindi na ako magtatagal. Sandali lang po, baka po gusto ninyo na magmerienda na muna o uminom ng kahit na kaunti. Sa susunod na lamang, siguradong makikita pa tayo. At habang nakatingin si Jacob sa papaalis na matanda, mas lalong tumibay ang kanyang paninindigan, hindi lang para manligaw mula kay Mika, kundi parang muling buuin ng pamilyang minsan niyang nasira. This time, magtitiwala siya ng lubusan. Palubog na ang araw, tahimik ang paligid ng mansyon. Halos magkasabay na huminto ang dalawang mamahaling sasakyan sa harapan ng gate. Una ang itim na luxury car ni Jacob, sumunod ang matte blue sports car ni Ryder. Nagkatinginan ng dalawa sa mismong driveway. Parehong may dalang regalo. Si Jacob ay may bouquet ng imported roses at designer toy set para kay Nathaniel. Si Ryder naman ay may dalang custom-made cookies para kay Nathaniel at isang eleganteng silk scarf na nakabox para kay Mika. Uy, mukhang sabay tayo na may special delivery ha? Nakangisi si Ryder. Tumango lang naman siya at pinigil ang pag-init ng ulo. Gusto ko lang bisitahin na mag-ina ko, ani ang diniin ng huling salita. Mag-inang pinabayaan mo? Maanghang nasabi nito. Tinignan niya ito ng masama. Mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Hindi ko alam na may anak kami ni Mika. Hindi ko sila pinabayaan. Sinabi niya, pero hindi mo pinaniwalaan. Anong tawag mo doon? Gago ka pa din. Bis at forma mo lang ang nagbago. Hindi ka pa rin tumitigil sa pangungulit kay Mika. Bastard ka na dati, hindi ba? Mas gago ka. Madami kang hindi alam at hindi pinaniniwalaan. Hindi mo deserve si Mika. Siraulo ka. Anitong sinugot siya. Bago pa man sila magsuntukan, lumabas mula sa pinto si Nathaniel. Tuwang-tuwa. Daddy Jacob! Uncle Ryder! Agad na tumakbo ang bata sa kanila. Masayang tinanggap ang laruan mula sa kanya at ang cookies mula kay Ryder. Wow! Paborito ko po to! At ang gusto kong robot! Yay! Lumabas si Mika na nagulat nang makita sila. Anong meron at napadalaw kayo? Ayaw ng daddy ko na tumatanggap ng bisita. Nagpaalam ako kay Don Arturo. Sabay na sabi nila ni Ryder. Hindi na nagkasaya ng panahon si Ryder at lumapit. May confident smile. Nangangamusta lang ako sa inyo. Baka gusto mo sumama sa art gallery opening tonight. May reserved seats na tayo. Hindi ba't may nagustuhan kang painting dati? Sumingit siya, sabay abot ng bulaklak. I was actually hoping we could eat dinner together. Padating namang in-order kong pagkain.
Tila naguluhan si Mika at nagpalipat-lipat ng tingin sa kanila. Mommy, pwede ba silang kumain dito pareho para masaya? Ani ni Nathaniel na hawak ng kamay ng dalawang lalaki. Napailing na lamang ang dalaga. Sa dining area ng mansyon, magkakatabing nakaupo sina Mika, Nathaniel, Jacob at Ryder habang inihanda ng mga kasambahay ang food delivery mula sa sikat na restaurant na in-order niya. Masaya si Nathaniel dahil alintana ang unti-unting tumitinding tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki sa paligid niya. Daddy, tignan mo po. Ang ganda ng robot na bigay mo. Nathan, hindi ba binigyan na kita ng ganyang robot last time? Mas maganda yun. Nagmamadaling tumakbo ang bata at kinuhang robot na sinasabi ni Ryder na kahawig nga ng bigay niya. Uncle Ryder, ito nga pong robot. Ani Nathaniel. Mas modern yung bigay ko. Tignan mo't gumagalaw yan at nagsasalita. Pindutin mo sa likod. Bakit ba may mga taong akala mo handang maging ama pero kailan lang biglang sumulpot? Parang superhero na ngayon at gustong bumalik na para bang walang nangyari. Patotsyada ni Ryder na bulong lang. Pinaparinggan mo ba ako? Sino ka ba sa akala mo? Napakayabang mo pa rin noon at ngayon, ani ang hindi bumubukang bibig at nangangalit ang mga ngipin. Layuan mo si Mika at Nathaniel, ang kapal na mukha mong bumalik. Mas makapal ang mukha mong umagilid. Nandito na ako kaya hindi ako hayaang maligaw kay Mika. Napating si Mika sa kanila, ginulo niyang buhok ni Nathaniel at ngumiti. Nagsisikap siyang itago ang inis. Samantalang si Ryder ay uminom ng juice pero hindi naalis ang titig sa kanya na para bang naghahamon ng suntukan. Tahimik na nagbabasa si Jacob ng report sa kanyang desk nang bumukas ang pintuan at pumasok si Lance. Hawak ang isang folder at may bakas ng excitement sa mukha. Jacob, good news. May bago na tayong lead tungkol sa kaso ng mommy mo. Natuntun ng isa sa mga posibleng saksi. Lumitaw ngayon lang sa probinsya. Willing siyang makipagkita at tumistigo. Tumayo kaagad siya, mabilis na lumapit kay Lance. Sigurado ka, matagal ko nang hinihintay ito. Anong pangalan ng witness? Rosie, kaibigan ng mommy mo. Nasa Tarlac siya ngayon. Kausap ko na rin ang private investigator natin. Pupuntahan natin siya kaagad. Biglang nagring ang cellphone ni Lance. Wait lang, si Eliza tumatawag. Baka may update siya. Saglit lang, i-loudspeaker ko na. Pinindot ni Lance ang loudspeaker at nagsalita si Eliza sa kabilang linya. May ingay sa paligid na tila nasa cafe o lobby. Pinindot ng kaibigan ng loudspeaker. Sumagot ang isang pamilyar na boses. Lance, may update ako. Bukas ng gabi, 10:00 sa pier. May illegal na transaksyon ng mga armas na magaganap. Ihanda mong kapulisan. 12 taong nasa pier mamaya. Parang nahipnotismo siya. Napating siya kay Lance. Nalaki ang kanyang mga mata. That voice. That's Mika. Bulong niya sa sarili. Sinenyasan niya si Lance na pahabain ang usapan. Natigilan at nag-alangan ito. Yes. Anong oras nga ulit? 10:00. Tatawag ako kapag may pagbabago. Gusto kong mahuli mo sila. Anang kabilang linya. Hindi siya maaring magkamali. Si Eliza ay si Mika. Sige, salamat ng madami sa impormasyon. Anang kaibigan at naputol na ang tawag. Lance, kilala kong boses. Mika is Eliza. All along, siyang tumutulong sa mga pulis at sa akin. Aniyang manghang-mangha. Jacob, hindi tayo sigurado. Pero ikaw ang nakakilala ng boses niya. Napatayo siya, naglakad siya papunta sa bintana. Tila hindi maproseso ng utak ang natuklasan. Hindi ako maaring magkamali. Si Mika, si Eliza. Siyang tumulong sa akin noon sa ambush. Daig pa niyang nasuntok sa dibdib at sikmura. Napapikit siya, tinatakpan ng bibig gamit ang kamay. Puno ng pagsisisi at galit sa sarili ang sumisiksik sa kanyang dibdib. She's been protecting me all along. Pero hindi ko siya pinagkatiwalaan at pinaniwalaan kahit ni isang beses. I'm a fool. Aniyang sising-sisi.